Niratify na ng Senado at ng Kamara ang pinal na bersyon ng panukalang mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa 2025. Pirma na lang po ng Pangulo ang kailangan para tuluyan itong maging ganap na batas. Saksi, si Mav Gonzales. May mga tumaas, meron ding bumaba ang alokasyon matapos lumusot sa Bicameral Conference Committee ang 6.352 trillion peso na panukalang 2025 national budget. Kasama sa mga nadagdagan ang pondo ang DPWH, Department of National Defense, pati ang Kamara at Office of the President. Pero sa sektor ng edukasyon, nasa 45 billion pesos ang nabawas sa DepEd, SHED at SUCs. Bago maipasa ang budget sa BICAM, nagkaroon ng mahabang diskusyon sa pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis sa bersyon ng Senado ang pondo para rito. Pero sa BICAM, ibinalik ang pondo pero mas mababa ang ibinigay. 26 billion pesos ang aprobado sa BICAM mula sa orihinal na inilaan ng Kamara na 39 billion pesos. At pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati ng mga senador. Nilinaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay merong ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ang tama po ba, 21 na billion para sa House and then 5 billion for the Senate? More or less ganon. We can have arrangements now with the Senate. We're looking forward to them. We were supported by the Senate. Pero giit ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, ang pamamahagi ng ayuda depende pa rin sa pangangailangan ng nasasakupan. Nasa ilalim din ng DSWD ang pondo. Inalis naman sa BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Naging kontrobersyal kasi ngayong taon ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Ayon kay Poe, may 600 billion pesos na reserve funds ang PhilHealth at kailangan muna itong magamit. Ang pondo naman ng Office of the Vice President na natili sa 733 million pesos. Hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ang pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Reaksyon naman dito ni Vice President Sara Duterte. We do not expect anything about the budget of the Office of the Vice President anymore. I've been saying that I'm not the problem. The problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order issues. But it is clear right now that they consider me as the problem already. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.